Alright, magandang hapon po. Pagpasensyahan po, medyo running nose po tayo at may sakit pero tuloy the show must go on pa rin. Kasama naman natin si Yes. Coach Leonard Bautista mula sa Morong Nordic Ayan, Roller Ski. It's because kaya natin siya ulit inimbitahan ay we have some good news nga na i-share sa atin because meron po tayo mga athletes na nagwagiga dito sa Taiwan last month and naka 5 golds, 4 silvers, and 2 bronze medals ang ating Morong Nordic Roller Ski team na nanggaling nga doon sa New Taipei City which is of course sa kanilang paglawag sa international race. Magandang hapon, welcome sa Sports Corner once again and congratulations sa buong delegation natin. ayan, una sa lahat, magandang hapon po, Sir Gab, and magandang hapon din sa mga taga-subaybay ng Sports Corner. And yes, we are very grateful na for this year, we have a good start, may magandang nasimulan. At ayun nga po, pinalad po kami na makapag-uwi po ng karangalan sa ating bansa by True Sports. Okay, so this composition of the team mostly galing lahat ito sa Morong kasi the last time Yes we po. invited you, meron kayong na parang Morong roller ski competition Yes. na dapat sana pupuntahan December. natin pero at least dito Yes. yata nakapag-select kayo ng mga players na maaaring mabigyan ng Tama po. potential na maglaro nga doon sa New Taipei City. Tama po kayo, Sir Gab. And naging ano nga po yung una naming first ever competition namin dito sa Morong, which is yung first Rizal Youth Roller Ski Race na naganap last December. So, naging way din siya ng aming selection, and naging maganda rin po ang naging resulta nun nung kauna-unahan po naming race, dahil ayun nga po, after po ng roller ski race namin, local race namin dito sa Pilipinas, ay yung mga na-qualify doon ay nakapag-uwi po sila talaga ng mga medalya po And this, sa atin. and this is part of the selection process na rin for the team para dito sa competition na Yes. ito, yung sa New Taipei. And Mm. nakita naman natin how mature they are, how improved they are, and how skillful they are Yes. para dito sa competition. Masasabi mo ba may mga improvements na sila nakitaan? Especially katapat nila yung mga iba't ibang mga international level na mga Yes. competitors natin. Yes, we started 2023, and doon nakita namin yung evolution nila, yung pag-improve ng kanilang skills with regard sa aming sports, sa roller ski. And I must say talagang sobrang laki ng difference ng kanilang trainings from previous years, and nakatulong yon talaga na yung progress nila makita, at talagang improve talaga sila, na masasabi ko as coach. Yun yung observation ko sa kanila. Okay, bago ko pasa ang mikropono ito sa ating mga athletes na nagwagi. Kamusta yung training program na or training system na binigay sa inyo sa mga athletes ninyo? Kasi naman, yung iba ay busy sila sa mga studies and work at tuwing weekend ay nagtitrade sila. At nakitaan naman natin na they are improving when it comes na sa mga times na na-absorb o na-achieve ninyo at masasabi natin a good spotlight on their own. Ika nga, itong mga batang ito to Yes. make sure na they are preparing at 100% best para dito sa Mm. kanilang paglawak sa international competition. Well, tama ka dyan. Medyo naging challenge sa amin as coach yung kanilang training program, since they are still a student. So, sila din as student athlete, naging challenge din sa kanila yun. So,
To give you some idea, Sir Gab, ang naging setup ng training namin is full year round pa din. Yes, full year round. So after school, maglalaan sila ng 2 to 3 hours from to train. And then pag weekends naman, maglalaan sila ng at least 5 hours or more. So yun yung naging setup namin nung nag-aaral pa sila. And every vacation, meron kaming development training program, boot camp for them since yun nga yung naging opportunity din namin para talagang matutukan namin sila. So yun yung ginawa namin ng buong bakasyon. And for this Philippine team, sila Menard, sila Dimitri, and yung bago namin, bakasyon pa rin sila as of the moment. So right now, tuloy-tuloy pa din po ang aming training. And pag nagkapasok na po sila, magiging same pa rin po ang aming routine. So meron pa rin pong trainings kami. So medyo ano po talaga kami, medyo naghahapit po talaga kami dahil may mga upcoming events pa po kami na pinaghahandaan this year. And hopefully, paladin din tayo doon. Okay, thank you so much, Coach Leonard. We'll get back to you later. Pakilala natin yung dalawa nating mga athletes na yon, sila na mga medalists na dito sa New Taipei Roller Ski, sina Menard Francisco at si Dimitri Santiago. Bumati ka muna sa inyong dalawa sa ating mga tagapag-taguyo ng mga followers natin. Ay po. Yan. Thank you so much, gentlemen. Ito yung unang tanong ko sa inyo. Ilang taon na ba kayo na nag-roller ski so far? At ano siguro yung pinaka na-improve panlalo na mga skills or elements or formula sa training ninyo para at least maging well-prepared kayo dito sa inyong paglaukla sa international competition? At ito ba yung una ninyong competition this year? Si Menard muna. Okay. Hindi ko po first time ngayon. Actually, pang ano ko na po ngayon, pang fourth year. This year. This year. First tournament po namin this year. Okay. Base nga po dun sa question nyo po kanina, discipline po talaga. Nag-work din. And of course, yung hard work na nakuha ninyo through the help of the coaches na rin upang masustain palalo yung successes ninyo. At masasabi nyo bang i-boost ito para sa ating mga athletes not to execute itong game plans ninyo para makapag-compete kayo internationally with a good showing? Apo. Yun. Dimitri naman, first time mo ba din this year? In overall tournaments po, hindi ko po ito first time. Pero ito po yung first tournament this year na ginanap po na sinalihan po namin. And then, ano ba yung inyong sikreto upang mapanatili ninyo yung magandang training? At kahit alam natin may mga challenges physically at mentally, sabihin natin, nauusayan palalo, na-overcome mo ba ito? Opo. Na-overcome po namin yan. Ang kailangan nyo po talaga sa pagiging atleta ay discipline po. At lalo na pagka student athlete po kayo, ay kailangan nyo din po ng magandang time management. Okay, ilang dalawa yung mas experience nga pala dito sa paglaok nga dito sa international competitions kasi nakapag-compete na rin. Tama ba? Meron pang isa pa si Edward Limbaga. Yan. Si Edward Limbaga Yes. na veteran rin. And then may tatlo yata mga bago. Bagitin ko na rin sila. Yuan James Moica,
Jaden Caleb Longos at JC Raico de la Rosa. So parang first timers. Coach Leonard, ito mga batang niya ito at their first year nga pala competing internationally. Parang na-excel sila. Yes, so kakaibang pressure din ang kanila na pag-adaanan dahil ito nga ang kauna-una nila international race. Usually, ah, talagang it will takes time talaga before masalang ang isang bagong atleta. However, these new athletes gave us hope na at talagang nakita namin yung potential nila to compete internationally. So, yun, naging maganda ang pasok na aming taon. At ayun nga, sa unang pagkakataon na sila ay mag-international competition, nakapag-uwi sila ng medalya para sa bansa. And this is part na rin ng grassroots program na yon dyan sa Yes. Morong para makapag-produce panlalo ng iba pa mga world champions. At nakita naman natin Yes. how they excelled and succeed nga pala. Sabihin natin, sila na papalit sa mga kuya nila in case na mag-retire na sila, and they all live nga a good expectations at naging successful na itong campaign. Yes, opo, totoo po yan, Sir Gab. For me, talagang naging successful siya dahil talagang hindi din madali yung mga pinagdaanan nila. And with that, sobrang na-proud ako sa kanila na na-overcome nila yung challenges nila as athletes, as student, and bilang anak din, ayan, ng kanilang mga magulang. So, syempre, dito sa atin sa Pilipinas, ah, hindi rin madali na maging isang atleta. So, yeah, I think na naging successful naman. Balik tayo kay Menard at Dimitri. Gaano ba kahirap? Sabihin natin, hindi natin naging madali ang inyong pinagdaanan when it comes to training araw-araw, dahil bukod ka sa kailangan prioritize na rin yung inyong academics. Kasi both of you are college na, no? Opo. Okay. So, paano ninyo sabihin na uusayan palalo sa kanila sa kabila ng inyong priorities or tasks when it comes to academics, nagkakaroon kayo ng oras, at least time management niya para dito sa training ninyo, and how was the training or how was the preparations going into this race na ito? Dimitri? Um, of course, sa part ko bilang high school student pa rin po ngayon ay mahirap po talaga. That po ay isi-schedule ko rin po talaga yung ano po, yung kung kailan ko po gagawin yung activities. Tapos, minsan po kailangan, minsan po ay nag-a-adjust pa din po yung grupo pagka may group activities, ganun. Pero, gagawa naman po lahat at saka, okay naman po siya. Pagka lang po na naaayos nyo yung schedule po. At saka, of course, mahirap po din talaga yung training. Minsan po, exhausting. Pero, tinitingnan lang po namin yung goal. Yun po yung nakaka-motivate po sa amin. Na-inspire ka ba at motivated ka ba, Menard, sa inyong training? At kamusta preparations? Motivated naman po. Pero mahirap naman po pagka may klase. Pero so far naman po, meron kaming bakasyon at nakakapag-training po kami maghapon at pahinga. And pagka may activities naman po kami like sa schools, nagkakasya naman po siya sa oras ko. But yung mga performance po namin na practices ay minsan po talaga nagsasabay. So, it's either absent po ako dun sa isa or dito po sa isa. Pero most of the time po, absent ako dun sa school. Kasi naintindihan naman po nila ako. Okay. So kahit may klase kayo, pag nagbabakasyon kayo, dito kayo
nagkakaroon ng more time para sa training. Pero paano kaya pag may pasok na? Tuwing weekend lang ginagawa? Depende pa po sa schedule ng pasok namin. Pagka po kasi umaga ang pasok namin, magte-training po kami ng hapon, tas extra work po sa gabi. Or pag hapon naman po, sa umaga, and sa gabi naman po extra work. Ganun po. Coach Leonard, kamusta na pala yung support na binigay sa inyo ng inyong LGU and of course yung mga taong tumutulong? So Especially far, sa preparations at until recovery, rest at iba pa. yes, we are grateful na kahit paano po ay may mga LGU and private organization po na sumusuporta sa amin. Hindi man sapat, pero sobrang grateful kami kasi nakakatulong talaga siya. And yun nga, yung sukli namin sa kanila, binibigay namin yung best namin to perform, to show them na worth it kami sponsoran or suportahan. Ayan po. Kaya, ayun po. Yun po yung mga status namin pagdating sa support. And sa trainings, okay naman, nakaka-survive naman po. Suportado po kami ng aming director for cross country and roller ski, si Sir Jojo, si Sir Jojo Cruz ng PSSF, and also our president ng Philippine Ski and Snowboard Federation, si President Jim Apelar. Yan, sila po talaga yung nagba-back up talaga sa amin sa buong training era namin this year. With this right kind of support, siniklihan ninyo ang inyong hirap, pagod, puyat sa training, and of course, may mga times na na-injure ka kapag may mga nakitaan tayo ng mga hindi kaganda-gandang kondisyon, yung kalsada. Pero of course, narating natin yung mga oras o record times na nais ma-achieve nga, and we won again 5 golds and several medals niya dito sa roller national city race dyan po sa New Taipei City, Taiwan. Could you provide us an overview and assessment? Ilang bansa nag-compete dito sa competition at kahit ilan lang kayo sa team from the juniors up until the elite, masasabi natin it is a fruitful campaign and this is actually a productive the job para dito sa ating roller ski na sa kabila ng top competition against doon sa mga Taiwanese o di kaya mga ibang mga representatives abroad, nakapag-ambag kayo ng ganitong klaseng medal all para sa Pilipinas. Yeah, honestly, ang bansa lang talaga na nakalaban namin ay Taiwan po. So ito ay kanilang national race. They exclusively invite us to participate. However, hindi siya madali kasi ang kalaban ng mga bata ay nagko-compete World Cup, Olympics, yun, nasa ganun level yung mga kalaban ng mga bata. So hindi pa rin siya ganung kadali. Sobrang bigat niya dahil ganun yung mga kalaban nila. And sobrang hindi namin in-expect yung pagkapanalo kasi bukod sa yung mga kalaban ng mga bata ay kumbaga nagko-compete na sa mas mataas na level ng competition, ay nakadagdag din yung weather. Tag-ulan po sa Taiwan. Ayun. So, ayun po. Isa din sa mga naging challenge namin yung panahon. However, sa sports nga namin, rain or shine talaga kami. And ayun, so far nalagpasan naman namin yon. Hindi namin expect na mananalo kami. Sobrang saya, sobrang overwhelming talaga that time kasi to tell you, wala kaming access sa internet. Talagang kasi yung arrival namin sa airport, wala nang available na SIM para makontak yung sa Pilipinas, makapag-post.
and whatsoever. Talagang ang communication namin doon lang, kami-kami lang. So talagang overwhelming, nagulat ang lahat nung nakapag-uwi kami ng medalya. Hindi lang bronze, kundi ginto pa. Hindi lang isa, kundi 11 pa. So sobrang overwhelming yung naging competition namin sa Taiwan. 6 out of 6, lahat sila nakapag-podium. At kahit alam natin, dominated ito ng mga taga-Taiwan. And kung gaano kahirap nga yung mga kondisyon, whether weather man yan, whether sa internet o di kaya sa medyo shaky yung mga roads na rin, na syempre hindi natin maiwasan na ma-injure ka, wag naman sana, pero pag-uwi nila, wala silang injury, and of course, sama na din natin yung prayers, and of course, support na Yes. rin, yung parang napipil mo talaga na mataas ang moral boost na rin ng ating team going into this Yes po. competition, at para makapag-ambag na tayo dito sa ating patuloy na grassroots program ng ating Morong team, and even sa buong Philippine Federation natin. Yes, sobrang actually parang yun din yung naging way namin para ibigay lahat nung araw na yun. Talagang yung mga sumusuporta sa amin, yung mga parents, talagang push na push sila. Yung patience nila sobrang haba for the whole team. And of course, yung community namin dito sa Rizal, sa Morong, sobrang solid. Kaya talagang sila yung naging inspirasyon namin para galingan. So, of course, dun din sa ano namin, sa federation namin, sa director namin, and dun sa mga NGO sponsors namin, talagang hindi sila nagdadalawang isip na tulungan kami all throughout po. So, yun po ang aming naging inspirasyon kung bakit kami ay nagpapatuloy, kung bakit ah, napapakita namin yung best namin para sa kanila. Laging almost po na hindi na ay para kumbaga yung mga effort po namin all throughout ay para din talaga sa kanila dahil ayun nga po, hindi po kami mag-i-exist without their support. So ganun po kami ka-grateful sa kanila. Okay, tanungin natin si Dimitri kasi ikaw pala yung most medal, 2 gold medals. Saan mga categories ka nagwagi? Ah, ano po, since 15 years old pa lang po ako, okay, sa 15 to 16 years old category po. Sa 15 to 16 youth category. Opo. And Yun nga. paki-describe sa amin kung yung mga races ninyo na sinalihan all the way nga towards your gold medal finishes. 2 sunod na golds para sa bayan ito, at masasabi mo bang grateful ka ba sa experience na kahit malakas ang ulan, nawala ng internet, pero tuloy pa rin ang pakikilaro against dun sa mga Taiwanese rivals natin? Um, Opo, masasabi ko pong grateful po ako na naka-podium po ako kasi hindi po talaga madali yung naging experience po namin nun. Simula pa lamang dun sa unang tournament po namin, umuulan na po kaagad nun. Tapos pagkatapos po nun, diretso na po dun sa pangalawa. Kaya nakakapagod din po yun sa aming mga atleta. And dun po sa experience na umuulan, dumudulas din po talaga yung aming mga skis. So, grateful din po ako na hindi po ako na semplang. Yun po. Kahit alam natin madulas, at syempre hindi natin maiwasan yung pagsisemplang, ingat nga kayo na of course, hindi ka pwede magpa-injure, hindi ka pwede magpa-semplang, hindi ka pwede matinapol, pero at least nagawa nyo pala yung best performance all throughout this competition, Dimitri. Ah, Opo, kahit po madulas ay nahanapan po ng paraan para maging maingat pero bibigay pa din po. Kaya
ano po nakatulong po yun sa akin para maabot po yung goal ko na maka-gold medals. Ikaw naman, Maynard, because you won 1 gold at 1 silver. Anong kategory mo? Ang kategory ko po ay open age. Sa open. So 20 and up. 18 and Yes. up po. 18 and up. 18 and up. Siguro paki-describe to us yung inyong assessment dito sa inyong competition. Kahit alam natin minsan nagkakadulas na, pero at least you perform well. Nag-priority po talaga ako sa safety ng aking sarili kasi once na po na ma-injured ka, mahirap na po magbigay. Iningatan ko pa rin po yung sarili ko all throughout, but nagkakaroon po ng mahirap na movement, lalo na po sa freestyle kasi nga po madulas. Okay. Sabihin natin, naka-proud ba talaga dahil natamo mo yung 1 gold and 1 silver finish dito sa naturang competition? Yes po, dahil nakalaban po ko ng dalawa pong malaktas, which is si Ray po yung nag-World Cup, and yung isa po yung friend ko na nag-Olympic naman po. So, sobrang grateful po ako na nanalo ako sa dalawang yan. Okay. So, Ben, ano mga abangan natin mga competitions na rin? And siguro, bago natin bibigay yung mga upcoming competitions na rin, competition, were you inspired to see yung mga bata na rin, and even sila Menard, Dimitri, si Edward, na-showcase nila ang kanilang, sabihin natin, 100% level of competition, kahit pa, sabihin natin, na-describe natin na madulas sa kalsada, ingat na ingat sila sa bawat pagsiski, and at the same time, competing at the very best level, kahit alam natin kung gaano ka-delikado yung sitwasyon natin. Yes, as I observed during a competition, talagang nagpakita sila ng performance. And talagang nasabi ko kanina, hindi rin kami makapaniwala na talagang makakapag-uwi kami ng ganong kadaming medalya. So, ayun, I think yun. Leonard? Oh, Oh. hello. Tuloy mo yung sinabi Sorry, mo. ano bang Nakatulong na malaki yung improvements ng mga bata na rin. Medyo nag-choppy ka. on my signal? I don't know what's happening. So, yeah, I think oo naman po. Sobrang nakatulong yung training namin dahil po nag-start po kami ng training camp January pa lang. So, naging worth it yung sacrifice namin from January to June. So, yun yung naging resulta ng kanilang pagsisipag at dedikasyon po sa training sa aming sports. Okay, upcoming competitions na For our nakalinya. for our upcoming competitions, right now isa sa highlight ng aming sports this year, hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong Asia, is ang roller ski, first ever roller ski Asian Championship. So ito ay kauna-unahang peace event sa Asia kung saan lahat ng best skiers from Asia ay maglalaban-laban. Included na po ang ating mga homegrown athletes or grassroots athletes na si Menard, Dimitri, si Yuan, and Eddie. So meron pa po kami mga additionals. Hindi po muna namin i-reveal. O parang Secret po surprise. muna ang line-up. O parang surprise lang muna. Yes. But so far, ang sure na may may first homegrown athletes tayo na papasok sa roller ski Asian Championship na taga dito talaga sa Pilipinas. At meron tayong line up kasi we have a requirement
at may required number kami to participate on that particular event. So meron tayong lineup dyan. So hindi lang sila, meron pang iba. And i-announce namin yun very soon. And yeah, I think by siguro by August malalaman na natin. And yun nga, aside from that, we have Asian Cup Series pa din, tuloy-tuloy yun. Yun naman ang Asian Cup Series 2026 na magaganap. Yung dalawang series na yun, doon kukunin yung for next year. So right now, yung Asian Championship, kaya naroon yung mga bata natin kasi nag-qualified sila last year sa Asian Cup Series 2025, which is nangyari sa Korea at sa Kazakhstan. Ayan. Tsaka sa Thailand. Ayan. How about sa mga local? Sa mga local, right now, by December, magkakaroon ulit kami ng local race. So yearly na siya magaganap dito sa Pilipinas. And I think I'm expecting na dito ulit siya mangyari sa Morong since kami pa lang yung group na capable to host ng roller ski. Alright. So yeah, Baka na lang Hintayin kita natin yan doon. mga detalye. tayo kita doon, Sir Gav. At baka pwede natin i-cover yan. Personally Yes, yan. cover mo. Punta ka dito. Kahit si Pete. We welcome you here. Kahit si Yeah. PTV, makakasama ko lagi. Yeah, sure. Alright. Lagi naman sila dyan. Alright, so thank you Nila. so much kina Melard, KDB3 at Coach Leonard for your time. Again, congratulations on that successful campaign nga dito sa New Taipei City. Baka may gusto kayo pasalamatan batiin. I'm sure ang dami mga sumusuporta. Nice babatiin sa inyo, pero ito na pagkakataon. Unahin Mauna na natin si ako. Melard. So, mauna na ako and then gusto ko muna magpasalamat sa aming president, si President Jim Apelar from Presidential ng Philippine Ski and Snowboard Federation. Maraming salamat po sa inyong suporta. And to our director for roller ski, si Sir Jojo Cruz, maraming salamat po. And sa Cruz family, sa mga brother and sister ni Sir Jojo, maraming salamat po sa inyong suporta. At talagang naging successful po ang aming unang competition this year. And we're looking forward po na masuportahan nyo pa kami in the future. And yun po, promote ko na din, magkakaroon ulit ng Learn to Roller Ski program this August. So yung mga bago pong aspiring athletes, we encourage them to join us para po malaman yung aming discipline, yung aming sports, at ano-ano pa bang meron sa amin. Ano ba ang Morong Nordic Roller Ski? Ano ba ang sports na roller ski? So yeah, I'm inviting them to register through PSSF Facebook page and Morong Nordic Facebook page. Yeah, that's it. Thank you, Coach Leonard. Melard, may pasalamat ka. At ano ba ma-expect ninyo sa mga susunod na buwan para sa iyo? Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa aming president nga po na si Sir Jim Abelar, sa director po namin na si Joselito Cruz, na pati na rin po ang kanyang family Cruz, na kanyang sister and brother. And nagte-thank you din po ako sa LGU, sa mga coaches po namin na lagi po na dyan kahit na po meron po kaming minsan mahirap na sitwasyon. Also, nagte-thank you din po ako sa mga friends ko, sa mga teammates ko, at sa mga nagmamahal po sa akin. Salamat. Thank you so much, Stay Saria. Melard, at the DVT, ikaw naman. Nagpapasalamat din po ako sa president po namin si Sir Jim at sa director po namin si Sir Jojo, pati po sa kanyang pamilya, ang Cruz family. At pasalamat din po sa LGU, sa aking barangay po, ang San Jose, na sinusuportahan po ako. At ang mga coaches ko po, salamat po sa kanila sa pagtitrain sa amin. At patuloy po kaming pinaghihirapan at
sa pamilya ko po at sa mga kaibigan, teammates at sa mga nagmamahal din po at nagsusuporta po sa akin po. Thank you po. All right. So thank you so much again. Again, congratulations at you deserve all the success nga at sana may pagpatuloy ninyo hindi lang yung pag-aaral pati na rin yung tuloy-tuloy na magandang exposure, focus, concentration, and to live up the expectations na being part of the roller ski team. I'm sure the young generation of talented kids will go out and of course to learn and train nga yung sport, lalo na pagkapagkita natin sila na magko-compete na internationally. So again, a very successful run para sa ating Philippine Roller Ski Team. Thank you so much, Tiwala, and we'll see you soon. Bye-bye po. Maraming salamat po and God bless. Thank you po. Salamat po Bye sa po. inyo lahat. Thank you, thank you.